Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong media interview ni Presidente Bongbong Marcos sa San Fernando, Pampanga, na binalita ito ng ilang mga news outlet sa media, itong interview ni Presidente Bongbong Marcos, at maraming mga nagkomentaryo, especially itong mga dilawan, na binabatikos na naman nila itong si PBBM. Binatikos nila dahil na-mention raw ni PBBM yung kadiwa na ang layunin, isa sa mga layunin ni PBBM ay yung bigas, yung rice, maging 20 pesos per kilo. Na alam nyo naman na controversy yan, lagi yang binobrot up, yan ang tinitira ng mga haters ni PBBM na hindi raw mangyari yung 20 pesos per kilo. Kasi nasabi ni PBBM na malapit na tayo sa 20 pesos per kilo sa ating bigas dahil tinatrabaho na yan ni PBBM kung ano man ang dapat gawin dyan na mapababa yung presyo ng bigas. At na-appreciate ko itong si Presidente Bongbong Marcos dahil nga he strive hard na talagang pabababain yung presyo ng bigas. Yan ang hindi na-appreciate ng mga haters, mga alam nyo naman, yung mga ayaw kay PBBM, no? Binabatikos na naman nila na nag-promise raw itong si PBBM ngunit hindi pa nangyari. Kaya nga tinabaho pa yan. Okay? Trinabaho yan na mapababa yung bigas para yung mga mahihirap nating kababayan mas lalong maka-afford. Hindi nyo ba yan gusto? Nagmamadali kasi kayo, aabot tayo dyan na maging 20 pesos per kilo yan. Masyado kayong nagmamadali Hindi yan ganyan kadali na 20 pesos kaagad. At para daw sa kanila, imposible raw maging 20 pesos. Buti nga may presidente tayong nag-iisip na pababain yung bigas ng 20 pesos per kilo. Okay? So yan ang ating papanoorin, itong media interview nito. Pero bago ko yan ipapakita sa inyo, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Importanteng mag-like and share sa Facebook at YouTube. Ready? Sa Donmar TV, like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe Donmar TV sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go. Thank you. So, papanoorin natin itong media interview at magre-react tayo. Okay? Let's play the video. Baldos of Radyo Pilipinas. Hi, sir. Mr. President, how do you view po the Kadiwa ng Pangulo program in the context of Department of Agriculture's achievements during your first year in the office? Well, I think it is certainly, in principle, it's been a successful program thus far. Today, we expanded it with this agreement that we have expanded it for the whole of the country. And as I always remind everyone, just because naglagay tayo ng kadiwa, hindi ibig sabihin sapat na yung ating produksyon. O nga kasi binabatikos nila itong kadiwa ni PBBM na marami pa namang programa itong si PBBM. Hindi lang itong kadiwa. Yan nga in-explain ni PBBM ngayon At yung ngayon, maganda yan. Meron na tayong kadiwa kung saan may sistema para makamura naman yung taong bayan sa mga bilihin. Yun lamang sa amin, sa DA, we really have to continue to work very hard. Gusto ko nga, hindi lang makapag-supply ng sapat na agricultural products ng pagkain, kung hindi makapag-export pa, makapag-process tayo, makapag-export pa. Kaya yung mga nakikita, kagaya nangyari sa kalabasa na nag-overproduce, dapat meron tayong processing para yung value added. Hindi unang... Kaya nga, ito yung nagugustuhan ko kay PBBM Alam niya kung when tayo aangkat at when tayo hindi mag-i-export, no? Binabasa yung supply natin. Okay? Una, hindi matatapon, hindi masasayang yung ani, yung tanim. And at the same time, we can still sell it with value added, and the value added stays here
Imbis na nag-export tayo ng kalabasa, tapos bibilhin natin yung kalabasa chips dito, import natin. Dito na lang gagawin lahat. Thank you, sir. Helen Flores, Philippine Star. Good morning, sir. Sir, morning. this is related to your first event in Clark. Under your administration, the private sector has been very supportive of your programs, especially in infrastructure program, including this Clark multi-specialty medical center. Sir, what is the commitment of the private sector in helping the government in building such facilities? Actually, I have to say, the response from our friends in the private sector has really been quite strong and quite almost overwhelming. Because you imagine that these big corporate giants, iniisip lang nila paano kumita. Pero ang katotohanan, nung humingi tayo ng tulong sa kanila, tumutulong talaga sila. And look, like the hospital that we had begun, what is going to be begun, that we went to in Clark. Then the other hospitals and other health facilities that are being put up, na hinihingi natin sa kanila yung tulong, pati na yung infrastructure programs, hindi lamang yung mga local na malalaking korporasyon, pati na yung mga funding agencies na abroad, na galing sa iba't ibang bansa, napakalaking tulong ang binibigay sa Pilipinas. Kaya tayo hindi kagaya, tama rin ang pinagtunguhan natin na hindi tayo umasa sa gobyerno lamang. Umaasa tayo sa lahat ng iba't ibang sektor ng lipunan para naman makatulong. At hindi lamang yung mga malalaki na mga mayayaman na korporasyon o mayayaman na individual, kung hindi pati bawat isang Pinoy. Nakikita mo, basta kung makita may paraan talagang makatulong, tumutulong. Kaya we owe a debt of gratitude to everyone who has taken an extra. Ito kasi yung nagugustuhan ko kay PBBM eh. Hindi kasi close-minded. Marami siyang sources. Marami siyang pwedeng gawing resources dahil nga marunong siyang makinig sa taong bayan. Marunong siyang tumanggap ng suggestion. Ito yung in-explain niya. Okay? Hindi tayo umaasa sa gobyerno lang o sa mga mayayaman dito sa bansa natin, kundi maraming sources yan. Yan ang isa sa mga katangian ng isang presidente na magaling dumiskarte. A step in their own way to help the progress of our country. Thank you, Mr. President. Eden Santos, Net 25. Happy birthday po, Mr. President. Kumustahin lang po namin yung inyong preparation for the upcoming SONA. Naka-ready na po ba yung inyong susuotin, yung inyong speech? Ano po yung aabangang bago ng ating mga kababayan? Ito naman yung papalapit na SONA ni PBBM. Tinanong siya tungkol dito sa makinig tayo. Ngayon na nabanggit mo, hindi ko pa naisip yung naisusuot ko. We've been worried about writing the speech. Imagine these reporters, no? Pati kasuotan ni PBBM, tinatanong kung ano yung kasuotan. SONA, gagawin kong SONA is a state of the nation. It's a report to the people. Papakita natin, I would like to show, ito yung pinag-usapan natin nung last year. Ito na ngayon ang nagawa natin. Correct. Ito pa yung kulang na gagawin namin. Ito yung plano. Yung mga first SONA niya, i-report niya sa second SONA niya kung ano yung mga nagawa niya sa mga nag-promise niya o ano yung pinagpatuloy niya. It's really very simple. It's just a performance report for Filipinos to see. Ito kasi mga haters nag-aabang na naman kung anong sasabihin ni PBBM na wala talaga silang nakikita na tama kapag ayaw nila yung presidente. Yan kasi ang pasaway talaga yung mga haters ng mga Marcoses eh. Nag-aabang sa SONA tapos may mai-comment o nag-aabang kung magkamali ang Pangulo tapos hihirit, sisiraan. Sa dami ng mga pronouncements, sa dami ng mga salita, kung ito ba may talagang may kabuluhan o salita lamang. So we'll see.
And that's what I want to explain to people, that we have made significant progress. We have, we can see the difference now, not only in terms of how the systems work, how the government works. It is also in how we are now seen or judged in the international international community. That's equally important. Thank you, Mr. President. Jean Mangaluz inquired at it. Hello, Mr. President. May we ask, what have you decided on the U.S.'s request for the Philippines to host Afghan nationals? Well, it's we haven't given ourselves a deadline. What we are talking about is that we're trying to see what are the problems what issues are arising, and in so doing, we are trying to find ways to remedy those issues that we feel are something that we have to deal with. So. We have made some progress, but there's still some major obstacles to us being able to do it. But we continue to consult with our friends in the United States, and I would like to to manifest the Filipino instinct of hospitality. And as you know, many world situations around the world, hindi tinatanggap kahit saan tayo, tinatanggap natin. At hindi tayo kinakalimutan ng mga tinulungan natin. Ganyan talaga ang ugali ng Pinoy. Ngunit, ito ay ibang usapan. So, medyo mas komplikado to. So, we'll look at it very, very well before making a decision. Thank you, Mr. President. Thank you, Melcandang Presco. So, ayan. Tapos na yung kaniyang media interview. Okay? So, ito yung ating pinakita sa inyo, itong tungkol nga sa Kadiwa, no? Yung binati ko si PBBM. At pinakita rin natin yung anong magagawa ng mga infrastructure, ano ang kanyang idea doon, ano ang pwede niyang gawin. Kaya nga, nakita natin ang katangian ng isang presidente na talagang hindi close-minded, kundi pinag-aralan talaga ang bawat mga suggestion na talagang isa sa mga factor na makapagtulong sa ating ekonomiya, na maglalago itong ating ekonomiya. So ayan, narinig nyo. Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa sinabi ni PBBM. At ano ang masasabi nyo dito sa mga haters ni PBBM na lagi nilang binabatikos itong 20 pesos per kilo ang aim ni PBBM. Comment, react, at re-replyan natin ang magandang argumento dyan. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great night and God bless inyong lahat.